Ayon sa kwento, dahil wala nang ibang bakanting room, napilitan siyang manatili sa dating kwarto. Sa unang mga araw, maayos naman ang lahat. Normal ang roommate niya. Normal ang lahat sa kwarto. Pagdating ng linggo, para makampante sila, nagpadasal at bendisyon ang dorm manager sa buong room. Tahimik ang proseso, pero gumaan ang pakiramdam ng lahat. Naisip nila, baka naman tapos na talaga yung kung ano man ang nangyari. Okay naman ang sumunod na mga araw. Normal ulit ang lahat. Hanggang di niya namalayan. Lumipas na ang mga buwan. Christmas break na. Dahil Christmas break na, halos lahat ng students umuwi na. Pero sa floor nila, sila na lang ng roommate niya ang natira. Sa mga panahong iyon, tahimik na ang dorm. Parang mas lumalalim ang katahimikan araw-araw. Hanggang isang gabi, nagkwento ang roommate niya. Uwi ako bukas. Napatingin siya. Bakit? Christmas break na. Tumango lang siya. Wala naman siyang ibang magagawa. Hindi pa rin siya makauwi, may mga kailangan pa siyang tapusin na projects. Kinabukasan, pagbalik niya sa dorm, magbabanyo sana siya. Lumabas siya ng kwarto at tinungo ang banyo sa dulo ng hallway. Pero bago pa siya makapasok, may narinig siyang tunog sa loob. Huminto siya. Di ka pa pala umaalis? Tahimik. Tapos may sumagot. Di pa. Nanatili siya sa labas ng banyo. Hindi siya pumasok. Naghintay na lang siya sandali sa hallway. At kahit papaano, napanatag siya. Buti na lang. Hindi pa pala umaalis yung roommate niya. May kasama pa siya sa floor. Pero ilang minuto lang ang lumipas. May nag-text sa kanya. Roommate, pakikuha na lang laundry ko, please. Nakasakay na kasi ako sa bus pauwi. Nanlamig siya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang phone. Kasi narinig niya ulit kanina lang. Yung boses sa banyo. Kung nakasakay na siya sa bus. Sino yung sumagot kanina? Dahan-dahan siyang tumayo. Lumabas siya ulit ng kwarto at tinungo ang banyo sa dulo ng hallway. Walang tao. Tahimik. Walang bakas na may gumamit. Pero bago siya tuluyang umalis, napatingin siya sa salamin. May nakasulat doon gamit ang basa na daliri. Di pa.